Hello guys, ito na naman si Soxy Mendoza at makikita nyo ang inyong tindera ay maagang bumangon. Inayos natin agad ang ating kwarto, ang ating higaan dahil tayo ay ganang-gana ngayon at dahil tayo pupunta ng Maynila. Ayan, inayos natin ang higaan natin. Ayan, at nasa pier na tayo guys, makikita nyo tayo ay mag-uumpisa ng maglakbay. Ito, bumili na tayo ng ticket ng Montenegro. So guys, itutur ko kayo dito sa lugar kung saan ang mga MSME ay nagdi-display ng kanilang mga local products para sa mga pasahero na luluwas papuntang Batangas at Manila, makabenta sila dito ng mga local products dito. Itong mga stall na ito, bumabayad sila dito para sila ay makapag-display at makapagbenta ng products. Napakaganda ng ating Port of Calapan. At ito nga, nag-violet tayo guys para naman maganda at shiny ang ating araw dahil tayo ay pupunta sa airport. Ito nga guys, makikita ninyo ang mga Roro boats at naglakad tayo dito, paunti-unti lumalabas at na pumapasok ang mga sasakyan dahil sa biyahe nga at ang sasakyan nga natin ay ang Montenegro ng alas 8:30. So guys, ito, naglakbay tayo ay pupunta na ngayon. Sumunod lang tayo sa agos ng pagpunta ng mga tao. Sunod lang tayo diyan at papasok na tayo sa barko na kulay yellow na yan. Yan ang tinatawag na Montenegro Lines. At subukan natin, samahan nyo ako sa paglalakbay. Bali, ang Roro na ito ay it takes 2.5 hours para sa paglalakbay. At balita nga na maganda daw itong Montenegro na ito. At makikita ninyo na ituturo ko kayo dito. Bagamat medyo kumpara sa mga fast craft na bumabiyahe sa Calapan, Batangas, Calapan ay medyo mabagal itong barko na ito. But worth it naman at tingnan natin kung tayo nga ba ay maiinip. Medyo mahirap para sa akin na 52 years old na umakyat ng hagdanan na ito, pero gaya nga na sinabi ko, power lang ang kailangan natin guys para tayo makaakyat. Ang mga rayuma diyan ay kailangan natin ibit. Basta tandaan natin, tayo ay susundo ngayon sa ating nini sa airport. At buksan na nga natin at tingnan natin kung anong ating tatambad dito sa Montenegro. Wow! First class ang itong Roro na ito at makikita nyo malambot ang mga upuan at hanap nga tayo medyo dito sa una-una, pero na mailagay natin ang ating upuan, umpisa na tayo na i-capture at makikita nyo may 7-Eleven itong barko na ito. At tingnan natin kung anong ating mabibili na ito at mabibili dito sa 7-Eleven. Ayan nga guys, lumapit na tayo dito at tayo pipila. At nakita ko nga may pila din dito, kaya nagmasid-masid muna tayo kung anong ating bibilhin, kung ano ba ang mga presyo nila dito compared sa tunay na 7-Eleven. At ito nga, dito nga guys, medyo lumabas muna tayo bago tayo bumili. Hinanap natin kung saan tayo pwede mag-CR. Kasi hindi naka-attach dun sa loob ng Roro boat ang kanilang CR. Medyo sara yung kanilang CR dito sa second floor nila. So, aakyat pa tayo dito pinaka upper deck nila, pinaka third floor nila para tayo ay maki-CR na ito. So, punta muna tayo dito guys at akyat tayo dito. Mahihagdan na naman, aakyat din ang inyong lola, ang inyong kaagri ng pag-akyat. Subukan natin. Power lamang ang kailangan natin para makakyat dito. Ito nga guys, ito banayad ang dagat at makikita nyo talagang flat na flat ang dagat. So guys, samahan nyo ako sa paglalakbay dito sa ating Montenegro Lines. At nakaisa to katuparan na nga natin ang pagsi-CR guys, at nilibot natin ito na kung saan maraming mga kabataan at siguro mga tourist sila ang nakatambay dito sa lugar na ito, nagpipicture taking kasi makikita nyo guys, ang ganda ng dagat, payapang payapa at ang kalangitan ay talaga naman na masosolve na kayo dito. Ito ang tinatawag na vitamin C. But anyhow, binigyan ko kayo ng clear view ng port ng Calapan at makikita nyo itong Montenegro, other vessel ng Montenegro katabi niya at hindi pa umaalis. Habang hindi pa umaalis guys ang ating barko, tayo ay nagmasid-masid muna, tingnan natin ang mga behavior ng mga tao na nakatambay dito sa taas. At bumaba na nga tayo dito sa 7-Eleven at nakita ko nga medyo mahaba na ang pila at makikita nyo dito para talagang 7-Eleven kiosk na kung saan pwede rin mag-GCash, mag-transfer, kung ano yung typical na makikita nyo sa 7-Eleven.
At nakapila rin tayo guys dito. At bumili nga tayo ng sandwich guys at saka isang tubig. Para naman hindi na tayo titindig-tindig pa. At nag-uumpisa na nga na umandar ang ating Roro vessel. At makikita nyo nga itong alon na ito, talagang aking binidyohan at talagang nung nakasakay ako dito ay parang na-relieve ako for somehow sa mahabang pagtatrabaho ko ng buong mula October hanggang January. Naging busy tayo sa ating mga supplies na ginawa at natapos na. So makikita nyo guys, ito yung Monte Maria at na sightan din natin ito, at ito ang palatandaan ko na malapit na tayo sa Batangas. It takes 2.5 hours bago makadaong ang barko para sa port ng Batangas. At ang aking puso ay talagang excited na makadaong ng Batangas Pier. At sinamantala natin ang pagbibideo dito. Ayan na nga, nakalapag na tayo guys. Makikita ninyo tayo. Ito ang haba na, medyo ang mahirap dito sa Batangas ay medyo malayo ang ating lalakadin at medyo mainit. So guys, at tayo nga'y pumunta sa Grand Terminal. Hindi tayo dun sumakay sa mga bus doon sa loob ng pier dahilan sa dadaan pa yun ng mga PTEX at mag-iintay pa ng mga papuno ng pasahero. While dito sa Grand Terminal sa Batangas ay hindi na dumadaan, nagpapasikot-sikot at almost 2 hours lamang exactly. At nandito na tayo sa taxi papunta ng airport guys. At susundo na tayo dito. Pero dito tayo sa departure guys pumunta. Hindi tayo sa arrival kasi medyo mainit doon. Kasi may hagdan dito. Bababa ka lamang, yellow taxi na. At ito nga pala guys, ito ang Terminal 1 sa arrival, sa departure area. Tumambay muna tayo dito dahil medyo napaaga ang ating pagpunta dito sa airport sa NAIA Terminal 1. At kasi ayokong malik at baka mahuli na naman tayo dito ay ayoko naman magintay sa atin ang ating nini at makalabas na naman ng airport. At makikita nyo nga guys dito, medyo maingay dito sa lugar na ito at makikita nyo congested ang mga drop points ng mga naghahatid ng mga pasahero at mga pasaherong lumalabas ng bansa. Makikita nyo maraming mga taong nagdadala ng mga luggages. At tumambay tayo dito ng almost 40 to 45 minutes habang iniintay natin bumaba ang Malaysian Airlines. At hindi nga tayo nakapasok dati dito. Meron kasi ditong OFW lounge na all throughout the years ay nakakapasok tayo. Pero this time ay binabard na mga pasahero na lamang ang nakakapasok doon. Kailangan ipakita mo ang iyong ticket para makaupo ka doon. May canteen din doon. Kaya lang hindi tayo nagkameron ng pagkakataon na makapasok. So dito lang tayo dito sa entrance 1 ng NAIA Terminal 1. At dito natin intayin ang paglapag ng Malaysian Airlines. At bababa lang tayo guys. Usually sa arrival area kasi medyo mainit doon. At mas convenient para sa akin dito sa departure area. Merong hagdan dito na ipakikita ko later on na bumababa lang ako doon. Pagbaba mo doon ay ang mga yellow cab taxi na. At yun ang sinasakyan natin wherever kung saan tayo pupunta. At feel ko na mas secure doon. At ito nga guys ay isang Pilipina na nagpatulong sa akin. Hindi siya magkabal. Itong sponsor ko ngayon. Anong gagawin dyan? Itong sponsor ko si Basma. Tapos yung sa OEC ko na, yung nanay. Ang principal mo siya sa Abdullah. So, akin na yung OEC mo. Yan ang OEC ko. Ay, bakit ang nakalagay dito siya na naglagay nitong change employer na ito? Doon sa OWA. Oo, doon sa OWA sa Davao. Ay, ba't hindi mo pinapapalitan? Kaya nga ako, sabi niya, kaya pumasok ako dito. Sabi niya, balitaan ko daw po. Ay, kami beer, ako'y ano na ngayon kinakamong flight dito na eh. Oo, kanina. Hindi ka ba nakaalis? Hindi ko nakalis. O, sinabi mo na sa employer mo ngayon? Oo, sabi niya, kuha ko daw ng bago ganito. Itong pangalan niya, yung... Ito nga guys, at natapos natin tulungan si Kabayan at may ilang minuto pa tayo para maghintay sa pagdating na Malaysian Airlines. At bumaba na nga tayo dito at ayan nga, alam ko expectedly na nakababa na ang Malaysian Airlines at napick na ng nini ang luggage niya at nag-message siya sa akin na nandun na nga siya. So ako'y tuwang-tuwa, inilalapit ko na nga ito at nakita ko na siya. Ayun, nakakulay black siya. Ako'y nakiusap kay kuya na tumawid na ako dito. Hello guys! So ngayong araw na ito, i-unbox natin ang
iPhone 15 Pro Max. At actually, kanina natanggal ko na ito. Naalala ko lang na ating i-unbox. Together with the accessories that we have. Thank you so much sa nag-sponsor nito. Maraming po salamat. Okay. So guys, unahin muna natin na meron tayong iPhone 15 Pro Max, natural titanium. Tapos, at meron tayong ESR clear case na MagSafe meron dito. Tapos meron din tayong MagSafe phone mount new, and additional Smart Devil HD shatterproof screen protector. At meron pang mga ganito, ewan ko ba. Oh, ito pa, bigay din ito. At additional na it's camera protection. Pero sabi sa akin ng aking anak ay hindi na daw importante na lagyan pa doon dahil meron daw parang kapag nilagyan mo itong camera glass na ito ay parang hindi gumaganda ang quality ng photo at the same time ng video. Kasi sadya daw naman na ang iPhone ay designed na talagang may protection. Katulad nitong clear case na ito. Meron ako nakita ditong camera protection na eh. So, pinili natin ang ESR at military grade protection ito. Pag mahal ang iPhone mo o mahal ang telepono mo, kailangan ay mag-i-invest ka rin sa protection nito para hindi magasgasan. So, tingnan natin ha. Actually, nabuksan ko na ito kanina. Pero, not fully. Kasi, huli na nung na-realize ko na kailangan natin. Natanggal ko na ito kanina. Ito. So, buksan natin ha. So, itong iPhone 15 Pro Max. Okay. So, it's a natural titanium. Hindi na muna natin tatanggalin yung ano niya. Okay. May kasama siya na ito yung unit. Tapos, ito yung hindi naman natin kailangan. So, ito yung para sa pagtatanggal ng pin. Saka, ito may isang ganitong iPhone sticker. Hindi naman natin kailangan basahin pa yan dahil ng previously talagang iPhone user na tayo. So, ang isang babala dito, kapag nakapag-use kayo ng iPhone, ay parang dire-diretso na ma-addict kayo. Parang ayaw nyo na ng ibang telepono. So, tingnan natin. Okay. So, honey, tingnan natin to, honey. Lalagyan na. I will put already. You have that? I have here. Eto, nalagay na natin. So, eto, tingnan natin itong phone mount niya, kung didikit niya dito. Let's see. Ito, pag nagbablog tayo. Para, honey, look at this. Oh, you have that already. Wow! Okay. It's, oh, very hard. Oh my God! Honey! You have the container. Yeah. But, let's see. Oh my! Ang saya naman. Thank you naman dito. Wow! The best hello that I have. Let's see. And it will say hello. Wow! Hello! Yeah. Oh my God. Let's set it up. Kinabukasan nga tayo ay pumunta na sa bus station. Pauwi na lang tayo ng Mindoro. Pero bago tayo sumakay dyan, ay bumili na muna tayo ng mga pagkain para hindi tayo nagugutom sa ating biyahe at ating kasama natin ay vegetarian. So bumili tayo sa Lawson na outlet ng mga pagkain para hindi tayo magugutom sa barko at sa bus. So ito nga guys, isa-isa kong inilalabas at ipinakikita sa inyo ang mga binili natin. At ito na nga guys, nandito na tayo sa Batangas Port.
at inililibot ko kayo. Ito'y matapos na tayo nakabili na ng ticket at ng ating terminal, nakabayad na rin ng terminal fee. Ito ay pinakikita ko dito sa Nini ang mga pasalubong center at ang mga iba't ibang business establishments at China Amuse na napakaganda nga at naging modernized at organized ang Batangas Port. At makikita nyo nga dito ang malawak na passenger seat area na kung saan ay tayo humimpil ng kaunting minuto habang tayo naghihintay. Sa Montenegro na naman tayo nasakay. At ito nga guys, nandito na tayo sa barko at ito nga ay kakaiba dun sa ating sinakyan nung una. Yung una ay may 7-Eleven pero itong Montenegro na ito na Roro and it will gonna take 2.5 hours ay walang 7-Eleven pero may canteen din sila. Ayan nga guys, makikita nyo ang flat na flat ang dagat at walang sinyales na tayo mahihirapan sa pagbiyahe dahil rough sea. So dahil summer na nga, although it's still February, ay makikita nyo ang flat na flat ang dagat. Ito ay dahil sa napakaganda ng weather at magandang araw. So makikita nyo guys, unti-unti nang umaandar ang ating sinasakyang Roro. At makikita nyo nga din, opposite, ito ay ang Montenegro at ito naman ay, kung tayo ay pabalik o papunta ng Mindoro, sila naman ay papunta naman ng Batangas Port. So ito nga guys ay inililibot ko sa inyo para magkameron kayo ng senaryo sa Batangas Port. So ito na nga guys, umaandar na ang ating Roro at makikita nyo guys, ang alon ay talagang napakaganda ng dagat. At ito nga guys, ito yung mga pulo na kung saan ay ibinidyo natin at talagang amuse na amuse din ang ating kasama dito sa barko na feeling niya ay siya ay nasa isang luxury ship. At hindi naging kainip-inip ang ating biyahe dahil sa tayo ay sa bawat na makikita natin ng mga isla at kung ano man ang ating nakikita ay ating ibinibidyo. We're taking this chance para i-capture natin itong moment sa ating bagong pang-vlog na iPhone 15 Pro Max. So makikita nyo guys ay may pagka-cinematic. Yun ang isang pagkakaiba sa mga previous iPhone ay meron itong cinematic na pag clinic nyo yung video ay may cinematic siya and at the same time ay times 5 yung pinaka-zoom niya. Hindi pa natin gamay guys ang paggamit ng bago nating pang vlog at ating telepono pero we're trying enough para maging familiar tayo sa paggamit nito para sa ating pang-araw-araw na business and at the same time ay paggamit natin sa pagbablog at kung ano-ano pa. Napaka office friendly ng iPhone dahil ever since ay iPhone na tayo at napakatibay nito guys. So yung mga iPhone ko talaga matagal ng 5 years. At ito na nga guys, nakikita ko na, natatanaw ko na, malapit na tayo. Dumaan tayo sa rough sea. Ito yung place na kung saan ay matuko. Pero ito guys, ito na ang overlooking ng Calapan City. Makikita nyo ay almost hinulaan ko ito na dadaong na tayo na within 15 to 20 minutes. Ayat nga, i-zoom ko yung camera natin para makita natin at magkameron tayo ng view ng Port of Calapan at talagang napakaganda. Hindi ko to ma-i-describe na kapag nakikita ko ito, kahit lagi akong lumuluwas at bumabalik, ay ganito pa rin yung feeling ko. Ayan nga guys, naglalakad na ang Nini at wala tayong sundo dahil wala naman tayong Carlaluz. So isasakay ko siya ng tricycle. At eto nga guys, tapos na. Eto nga guys, kinabukasan agad tayo ay nagpunta sa farm at gusto kong ipakita sa Nini ang development ng mga previous months kung ano mga ginawa natin. Humawak din naman siya ng itak in fairness at sinabi ko iputulin namin itong mga nagsusulputang mga saging dahil nga ating binawasan ito dahil ng gaya nga ng tinuran ko nung mga previous vlog ko, tayo ay nagbabawas na ng mga saba at pinapagtan na nga natin ito dahil malalaki na ang mga lansones. At ito nga ay silbing nursery. So, pinakikita ko rin sa kanya ang mga naging trabaho ni Mang Dario at siya yung talaga naging katulong ko dito for the last 2 years. At ngayon nga hindi na natin siya
makuhang trabahante dito dahil busy na siya sa kanyang bilyaran. But anyhow, ito nga pasensya na po at ang laki po ng tiyan diyan, ng buyon. Anyhow, ay ito nga talagang farmer ang inyong lola. May lakas pa tayo para tayo ay putol-putol at mag-trim ng kung ano man ang nakakabalakid sa atin. Yan nga, pinakikita ko sa Nini na may sakit ang ating lansones. Yung small scale insect na yan ang pumapatay sa ating mga lansones. Wala pa namang namamatay, kaya lang ay pag yan ay hindi nakabawi ang lansones ay tuluyang mamamatay yan. Lalo-lalo na kung katulad nito mga initial natin na itinanim 2 years ago, maliliit pa sila, ay mabuti sana kung talagang makarecover. Hindi tayo gumagamit ng pesticides dati. Mapwera kung talagang hindi na talaga kaya. Ito ang isang bagay na mahirap pag sa lungkong lansones. Masyado siyang attractive sa mga pests and diseases gaya ng small scale insect at bark borer. Wala pa naman tayo nakikitang bark borer. Kaya nga ang nakita ko nga sa mga previous vlogs ay kailangan natin itong pabayaan na maraming mga halaman na iba gaya ng mga kahit mga damo o kung ano man at tumutubo diyan naturally ay pabayaan lang natin na masukal ito o magubat. Pero dahil nga tayo ay naliliwagan din naman kapag sobrang sukal naman ang ating farm, ay hindi natin na magawa na pabayaan na talagang ito ay masukal na masukal dahil sa naman na umakyat, nakapangit-pangit naman pagka sobrang sukal. But anyhow, it helps also para ma-maintain ang moisture ng lupa kung ito ay maraming kahit mga damo, hindi ito dapat taptabin ngayong summer na ito dahil mamamatay ang ating mga halaman at lansones at iinit ang lupa at maapektuhan ng mga bees. Ayan nga guys, nagpilit din ang Nini na i-organize ang ating mga vanilla. Napagod na siya, kaya siya ay despite sa kanyang kapagudan ay pinilit pa rin niyang i-organize ang vanilla. Pinakita ko sa kanya ang ating mga buyog, ang ating mga burmi, ang ating mga iba't ibang plants gaya ng mga pinya, ang ating, at ito nga si Tutoy talaga naglalandi. Ito si Jenna ay siya ang ating hand help ngayong summer na ito. Kanina. Ang talbos sa sili. Ay aring pulang ito mga pamahalian nga, idumercho na tayo sa Divine Mercy. Isinama natin ang ating Nene at pumunta tayo sa Divine Mercy para dalawin ang tatay, at pagkatapos ay pumunta tayo sa Coffee Meow at kumain tayo, ngunit garden salad lang nakain ng Nene. At ito nga, nakapag-picture pa tayo, pirang remembrance. Sa kinabukasan ay agad naman tayo ulit bumalik ng Maynila. Honey, Tinatawagan ang kanina lahat at meron ng starlight script na may picture. Guide. You just follow people, Nene.
and safe journey. Kindly pay attention on your TV screens for important safety announcements. To ensure that all our passengers are comfortable and safe, we are presenting to you these facilities. The vessel is equipped with state-of-the-art navigational devices. Life jackets can be found in the Magandang araw po sa mga pinapahal natin sa Pereno. Malugod po ay tinatanggap ng pamaluan at ng mga tauhan ng installment. Kaya pinasya kong ipasyal si Nini ng MOA. At ito nga ay nilakad natin ito. Akyat tayo dito para tayo ay makarating dun sa MOA building. Kasi bawal nang tumawid doon. At ito nga pinilit naming hanapin. Hindi tayo masyadong familiar guys dito sa MOA. Pero nagawa pa rin natin na makapag-video habang tayo ay naglalakad. At nakita ko nga naka-display pa dito ang mga Chinese New Year at festival gaya ng Feb 14 at saka yung Chinese New Year's. Ang explanation sa akin dito ni Nini ay last day na daw ng Chinese New Year ngayong araw na ito. Kaya ito daw ay naka-display pa. So tayo nga guys ay medyo nahihirapan na rin tayo maglakad-lakad at talagang umiidad na din. So napakalawak nitong MOA at ako'y nagpapasalamat at meron tayong taga-picture at taga-video dito. Kaya guys, ito ay tayo nakataliko dito ay ang Nini ang ating taga-video. Hala, ito, ipasyal natin siya. Ay hindi naman ito pasyal pero pasyal na rin matatawag. Let's say that. So guys, ito maya-maya ay maghahanap tayo ng makakainan. Tunay na napakahirap din maghanap lagi din ng kakainan dahil sa kakaiba nga itong ating bisita na ito dahil ito ay vegetarian. Hindi siya kumakain ng fish at hindi rin siya kumakain ng chicken. So guys, ito nga, may bata ako, picture ako dito at napakaganda nga. Matagal din tayong hindi nakaluwas na Maynila at masyado tayong naging busy guys sa ating mga projects ng yung last quarter ng 2023 up to January. Talagang super duper ang dami nating trabaho. Kaya guys, it's time for me naman to relax at luckily ay umuwi siya dito para magbakasyon ng ilang araw. At ito nga guys ay pinakikita ko sa inyo na talagang ako ay galak na galak din habang tuwan-tuwa rin akong ginagamit ang ating camera. Ito guys, itong mga video footages na ito ay testing lamang at sinusubukan natin kung gaano kaganda ang ating gagamitin pang-vlog. So guys, ito mag-picture taking tayo dito at gusto kong pumasok dito kaya lang ay sobrang daming nakapila dito para dito sa telephone booth na ito. Kaya ito ay sinubukan natin na sabi ko kay Nini ay ako'y picturean dito at luckily nakapasok na tayo dito.
medyo napapagod na nga tayo guys, at ito nga tayo naghanap na makakainan nito, at almost 10 minutes to 15 minutes tayo naglibot dito sa food court dito sa SM MOA. At dahil nga vegetarian itong ating kasama, at ang mga sabi niya sa akin, ang mga fast food daw sa mga sa Pilipinas ay halos ay hindi nag-o-offer ng vegetarian food. So napakahirap para sa kanya. At dito nga, dito pa sa Indian Tandoor, siya nakakuha ng pagkain. Bagamat hindi naman yun ang kanya kinakain, ay napilitan na siyang kainin ito. At ang sabi daw niya ay hindi masarap. Dahil hindi na masarap, ay hindi rin hindi affordable ang kanilang price. At sabi nga niya ay napilitan na nga lang siya dahil wala na siyang other choice. At ako naman ay sinamahan ko siya at pinauna ko muna siya sa paghahanap at pagpili ng kanyang pagkain. Gaya nga na sinabi ko, when he is okay, I'm okay already. Kasi ako naman ay flexible na kung ano talaga lang ang pwede, ayun ang aking kakainin. So ito nga ay halos na pagal na ang paa ako sa kalalakad ng kalalakad. Wala pa rin kaming makita. At the end nga, sinabi ko sa inyo, doon na nga sa Indian restaurant siya nakakuha ng vegetarian food. Pero hindi pa rin yun ang kanya kinakain dahil Indian food nga yun. Hindi naman siya kumbaga, he's not get used of eating Indian food. Talaga lang, wala talaga siyang ibang choice. Anyway guys, ay na-amuse din naman siya at na-amaze siya dahil ng napakaraming ng mga food establishments dito sa MOA. Actually, ito'y bago sa akin dahil sa tagal na nga ng hindi natin tayo nakapunta dito sa MOA at nakapag-ikot dito sa food court, ay ito'y medyo bago sa akin. At hindi rin naman tayo dito lagi na namamasyal sa MOA kasi medyo social at medyo mahal dito. Kaya usually sa mga mega mall lang tayo pumupunta at sa ibang maliliit na SM store. Anyhow guys, ay samahan niyo ako at pipili na tayo ng ating kakainin.
pansamantalang tumigil tayo dito at isa-isa kong tinignan kung ano ba ang mga pwede natin kainin dito. Wow, ito lahat ay masarap sa aking paningin at ang lahat ng ito ay paborito ko. Yan ay nung panahong wala pa tayong gouty arthritis. Pero the moment na kumain ako nito, alin man dito sa mga nakadisplay na ito, ay kinabukasan ay hindi na tayo makakalakad at masakit na ang ating paa. So yan ang isang challenges. Kung ikaw ay umiidad na, ay hindi ka na makakakain ng talagang mga paborito mo dahil tataas ng iyong mga uric acid, ang mga cholesterol, at prone ka na rin sa diabetes and at the same time, prone ka na rin sa hypertension. Anyhow, ito nagbabayad na ang nini dito sa Tandoor, sa Indian restaurant. At dahil nga kahit nagpalibot-libot, wala talaga siyang ibang choice kundi talaga dito. Ito nga ang pinili niya dito ay itong vegetarian, awan ko ba kung ano, vegetarian food na ito nga ako naman ang inintay niya. At pero hindi na tayo masyadong lumayo, dito na lang tayo sa kabila na almost a few steps away sa kanyang kinauupuan, ay dito na lang tayo pumunta. At ako'y na-amuse din, high-tech ang kanilang way ng pagsiserve sa kanilang mga customers dito. Ito, ang pinili natin dito ay plain rice lamang, at the same time ay ano nga yun, yung kare-kare, dahil sa hindi natin kakainin yung baka, pero ang kakainin lang natin ay vegetable. Walang ibang choice. At paborito ko kasi ang kare-kare, kaya lang hindi na tayo makakain yan, guys. Ang usual ang kinakain ko lang dyan ay pinaka-sauce niya. Kahit na bawal ay napipilitan pa rin tayo. Ito nga, guys, pinakikita ko sa inyo, ito ang pagkain namin. Yung yan, may mga mani, pero hindi natin kinain yan. Guys, ay ibinidyo ko kung paano tayo nakarating sa ating pupuntahan. Ito nga, guys, pupunta tayo ng Buendia nitong panahon na ito. Tayo sumakay dito sa ano nga yun, e-trike ba ito? Dito sa mga kulay green na ito, at ang pamasahe lang natin ay 30 pesos. Ganyan din ang sinakyan natin nung tayo pumunta ng MOA, 20 pesos. Hindi tayo nag-taxi, guys, at talagang gusto ko rin ipa-experience sa Nini kung ano ba ang mga challenges dito sa Pilipinas. Naidala ko na rin siya minsan sa Quiapo, nadala ko na rin siya doon sa mga mapapangit na lugar. Hindi lang yung pinakita ko sa kanya kung ano ba ang mga challenges dito sa Pilipinas compared sa Malaysia, sa Kuala Lumpur at sa Miri, kung saan taga doon siya. At dahil several times na nga rin tayo nakaka-travel along with him, nakapunta na tayo ng Singapore at saka ng iba pang karatig Asian countries, kasama natin siya. Pinakita ko sa kanya na maganda rin ang Pilipinas. Maaga tayo, guys, natulog at nahiga dahil ng kinabukasan ay panibagong yugto na naman ang ating buhay. Ito nga, guys, ay natulog na tayo. Lights off, lights on na tayo, at ito na nga, umaga na. Yay! Morning time! Tayo maghahatid na sa airport, guys. At ito nga, kahit ayaw nating maligo, ay kailangan natin maligo. Medyo malamig. Pansamantala natin iiwanan ng ating lugar, guys, para tayo maghatid sa airport sa Nini. Nakakalungkot, pero it has to be like that. Anyway, nandito na tayo sa Grab taxi, at ibinook natin, at dito na tayo dadaan sa Skyway. So, masyadong komportable kapag ikaw ay nag-Grab, at nakita ko mas malaki ang diferensya ng yung mga taxi, mga white taxi at saka ang Grab. Mabango na, maganda, at hindi ka padadayain dahil nakalagay na dun kung magkano iyong babayaran. So dito tayo kay Kuya sumakay, at ibinok ko nga ito mula dun sa pinanggalingan nating lugar. So nandito sa side ko ang Nini, at ako nga ay nagbibideo, at hindi ko pinakakita na ako ay lubhang nalulungkot dahil siya aalis na. For somehow natutuwa rin ako dahil back to normal life na naman ako, at ako ay magiging busy na naman sa mga kontrata natin, guys, at makakapag-focus na tayo towards productivity para sa ating goal for the year. So guys, ito nga, guys, pinagtas natin ang Skyway papunta na NAIA Terminal 1 departure.
So, iisang way ang pinuntahan natin dahil nung tayo sumundido ay sa Terminal 1 departure pa rin tayo pumunta dahil sa yun ang pinaka-convenient sa akin. Papakita ko sa inyo mamaya guys kung saan ako bumababa kapag sumusunod para masyadong mainit doon sa arrival. Kaya doon ako pumupunta. Ito nga guys, nandito na tayo sa airport. Makikita nyo dito sa Terminal 1, sa Entrance 1. At ito ang lugar na kung saan makikita mo ang mga taong masaya, may malungkot, at napakarami mga biyahero dito. Pagpupugay para sa mga OFW at sa kanilang mga pamilya. At makikita nyo talagang nakakalungkot kapag makikita mong umaalis na ang iyong inihahatid dito. For 11 years na ako ay OFW, hindi ko naranasan na ako ay magpahatid, magpasundo. Laging ako ay umuuwi sa Pilipinas at ako rin ay umuuwi pabalik sa Papua New Guinea or sa Dubai nang ako ay mag-isa. Ayoko nang ako ay nagpapahatid. Unang-una, magastos at the same time, it is really heartbreaking. Ito na nga guys, hindi tayo umaalis. Sabi ko ay hindi ako aalis dito hanggat hindi niya na i-check-in ang kanyang mga luggage at baggage dahil na baka excess luggage siya ay sabi ko ay aabibahan ko siya dito sa entrance. Ito nga guys, nakapaglibot pa tayo while waiting na maklear ang kanyang luggage. Aalis lamang tayo kung tiyak natin na wala siyang problema sa immigration at tuluyan na siya makakakuha ng kanyang boarding pass. And once he got the boarding pass, ay uuwi na tayo pabalik sa ating lugar na tinitirahan at na makabalik na tayo ng Mindoro. Ipinasya ko na magpabukas na ako dahil gabi na. Ang oras ngayon ay 6 o'clock in the evening. Hindi na tayo nakatambay dito. Ito na nga guys, ang sinasabi ko sa inyong hagdan dito sa departure area na laging bumababa lang ako dyan. May mga yellow cab taxi na at dito rin siya bumababa. At pagkagaling ng loob ng airport ay dito siya lumalabas, dito kami kumukuha ng yellow taxi. Muli ako ay bumalik dito guys sa departure area na kung saan tiniyak ko na talagang walang magiging problema ang nini na nakalampas na siya ng immigration bago ako umalis. Tumambay muna tayo guys dito, umupo, nakakangalay din naman. Dati nakakapunta tayo dun sa OFW lounge, kaya lang ngayon ay hindi na, mahigpit na ngayon dito ang mga gwardiya at sinasabi nila na mga Guys, nandito tayo ngayon sa airport. Kung naririnig niyo ako, medyo maingay. I hope maganda pa rin ang audio kahit na medyo maraming ingay ng sasakyan ng mga tao. At umupo tayo dito guys para I'm speechless kasi ramdam na ramdam ko ang bigat ng mga nararamdaman ng mga tao dito. Mayroong mga taong masaya, meron din mga taong excited, mga taong halos nadudurog ang puso kapag nakikita ang kanilang mga mahal sa buhay na umaalis. I know the feelings of being an OFW because I was once before. So guys, ibigyan ko natin ng update. Paki-like, paki-subscribe po sana ng ating channel. Medyo mahaba itong ating ginawa ngayon kasi talagang ibinidyo ko from the very beginning ng 5 days ko sa pananatili at hindi talaga ako nagtrabaho. So guys, see you again. Excuse me. Ganda naman ang kotse kuya. Napakasosyal. Thank you. Yan lang po, ma.
Thank you. Okay, sakto na si place.
So, from Calapan Port, tayo ay bumalik ako dito para turuan siya. Pero unluckily, ay eto ang ating vanilla, nakatikom na siya. Kasi may oras siya. Actually, pwede mo siyang i-hand pollinate 7 to 12. Pero mabilis ito eh. Pero nakbukat pa ito kanina. So, ibig sabihin hindi natin inabot. So, ang situation lang na ano natin, ito ay almost dying na yung flowers niya. So, ikakatch mo siya between 7 to 12. Pero ngayon ay 11 o'clock na, umikom na siya. So, aagapan natin siya most probably 7:30 to 8 ang ating pollination. Kasi mas from my last year experience ay mas na makikita nyo guys, lot-lot na siya. Kahapon yan. At saka ito yung ngayon. Pero sinubukan pa natin ito bukas may isa pa dito na ipopollinate natin. Ito nakikita nyo guys, sobrang ano yan. Expected yan na bukas, Tuesday, and the other one will be Wednesday. Araw-araw yan ay isa ng isa. Meron dalawa sa isang kumpol niyan. Minsan ay isa, minsan ay dalawa. Pero most probably laging isa lang ng isa. So araw-araw yan, lahat ng puno na ito ay may bulaklak na. So ngayon guys, ituturo ko si Jenna. Tingnan natin at i-double check natin kung may mga vanilla pa na may pausbong pa para at least alam natin. So makikita mo ito Jenna, ito oh, may yan ang bulaklak dito. So aabangan mo ito. Araw-araw ay i-check mo, iikot ka dito. Yan parang baby, siya ang yaya ngayon ng ating vanilla. Kasi ang inyong lingkod ay hindi makakomply at dahil ng marami tayong ginagawa. May mga supplies tayong i-deliver ngayon. At talagang nakulangan na tayo ng mga araw. Makikita nyo guys, halos pag-ikot natin ay halos lahat ng vanilla dito ay may mga bulaklak na. So nakakahinayang naman at nagpilit ang ating vanilla na bumulaklak katulad nito. Sa actually mga 2 years old lang yan, bumulaklak na siya eh. So makikita nyo guys, kahit hindi pa niya na-achieve yung maturity, dahil nahawa na siya sa mga nakapaligid sa kanya, ngayon ay bumulaklak na talaga. Or talagang inlagaan din namin sa organic fertilizer ito. At dahil nga na meron tayong vermicompost. So sulit naman ang pagod ko guys, kahit na tayo ay talagang nakulangan ng oras. Medyo matagal ang ating biyahe dahil malaki ang alon dun sa parte ng papasok ng Calapan City. So Jenna, makikita mo ito. Kahit ito yan lahat ay meron halos, 'di ba? Ito sa isang puno ay halos lahat ay meron na. Hanggang Mayo yan Jenna. Inaabot pa minsan ng ang pinakamatagal niyan ay mga second week ng June. Lahat yan ay talagang yan ay araw-araw na ipopollinate. So guys, itinuro ko lang kayo dito at makikita nyo talaga kung wala sa puso talaga ng isang farmer ang paghahalaman ay talagang mapapabayaan talaga niya. But anyhow, this serves the purpose. Ibig sabihin, nagpipimilit ako na i-maintain ang farm na ito because it gives me more than a pleasure but a self-fulfillment at lalo na tayo ngayon, malapit na tayo mag-senior. This is my preparation for my retirement. So guys, mag-sign off na ako. Muli, ito si Soxy Mendoza. Paki-like at paki-subscribe ng ating channel para ma-sustain natin itong channel nito. So bibigyan ko pa kayo ng update sa araw-araw sa pagpo-pollinate ng ating vanilla. Bye-bye guys! Namamasa-masa na nagagayaan na ng bulan. Sa kanya ba? Hanggang ngayon yung next step. Hindi pa yan. Saan ako kukuha niya? Hindi pwede. Masarap naman. Sabi niyo.